new car owner dyan, ano, na hindi pa masyadong familiar sa insurance, technically pwede naman tayong lumipat ng insurance. Okay, kumbaga every year pwede natin kung saan natin mas gusto, saan mas convenient sa atin yung insurance, or saan mas mura, mas maganda yung coverage, pwede naman tayong lumipat doon. Pero bago tayo lumipat, i-check muna natin yung contract natin doon sa sa bangko, kung naka-loan man tayo, kung pwede ba tayong lumipat or hindi ba tayo nakalock sa insurance nila. Okay, so yun muna. Kumbaga kung wala naman doon na nakalagay, o wala naman doon sa pinirmahang kontrata ninyo sa bangko na nakalock kayo sa kanila, okay lang, pwede kayong lumipat. Actually, kung cash yung unit ninyo, wala naman silang pakialam dyan pwede kayong lumipat talaga. Now, dun sa pwede bang hindi kumuha ng insurance, normally sa mga cash pwede. Pero pag naka-loan yung kotse ninyo, kailangan nyo pa rin i-check yung kontrata ninyo. Kasi normally sa mga naka-loan na kotse, required talaga na naka-insured yan. Hanggat binabayaran ninyo, kailangan talaga mag-insurance kayo na mag-insurance. Kung 5 years to pay yan, so 5 years talaga kayo magbabayad ng insurance. So ako, para sa akin, better talaga may insurance tayo, kasi hindi natin masabi yung pagkakataon paano kung nanakaw yung kotse natin, 'di ba? Nabaha, or sabihin na natin na total wreck, nabangga ng matindi. So yan yung yan yung parang safety natin. Actually, safety rin yan ng bangko pag naka-loan, kaya nire-record talaga nila na kumuha kayo ng insurance hanggat naka-loan yung kotse. Safety kasi nila yan, na whatever happen, makukuha nila yung kotse sa inyo, na hindi kayo nagbabayad, na maayos yung sasakyan. So yun mga paps, pwede tayong lumipat, pwede rin tayong hindi kumuha ng insurance, pero i-check nyo muna yung kontrata ninyo sa bangko.